Sapat na ang 10 taon ng pagpapanggap, Felisa. Hindi ko na kayang sikmurain ang pananatili ng isang katulad mo sa pamamahay na ito. Ang mga salitang iyon ni Ricardo ay parang isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng nag-aapoy na katuwaan ng gabi. Ang pilak na tray na hawak ni Feli na naglalaman ng mga basong kristal para sa mga espesyal na bisita ay nanginig sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib na tila may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso hanggang sa mawalan siya ng hininga. Ang ingay ng pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng Pamilya del Rosario, ang tawanan ng mga negosyante, ang tunog ng mga kubyertos, at ang masayang tugtugan ng banda sa labas, ay biglang naglaho na palitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng engrandeng sala. Ricardo, ano ang sinasabi mo, fiesta ngayon? Maraming bisita sa labas. Ang tanging naisagot ni Feli sa isang boses na halos hindi marinig, isang bulong ng pagkabigla. Ang kanyang mga paa na kanina pa kumakirot dahil sa maghapong pagtayo sa kusina para ihanda ang lahat ng paboritong pagkain ng pamilya ay tila nawalan ng lakas. Tiningnan niya ang kanyang asawa, umaasang makita ang kahit katiting na biro sa mga mata nito, ngunit ang nakita niya ay isang pader ng puot at pandidiri. Ito ang lalaking pinagsilbihan niya, ang lalaking sa likod ng mga saradong pinto, ay tinulungan niyang ayusin ang bawat butas sa kumpanya gamit ang sarili niyang talino sa accounting, ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan siya habang buhay. Huwag ka nang magmalinis, Feli. Akala mo ba hindi ko malalaman? Biglang lumapit si Marites, ang kanilang kapitbahay, na laging may bitbit na mapanirang balita, habang hawak ang isang mamahaling cellphone. Narito ang ebidensya o kitang-kita. Ang pakikipagtagpo mo sa ibang lalaki sa isang hotel, habang si Ricardo ay nagpapakapagod para sa kumpanya. At hindi lang yan, nalaman din namin na ninanakawan mo ang kaba ng Del Rosario Group. Ipinakita ni Marites ang screen sa lahat ng naroroon, isang malabong video na nagpapakita ng isang babaeng kamukha ni Feli na pumapasok sa isang silid. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa kaluluwa ni Feli. Ang video na iyon ang araw na nakipagkita siya sa isang auditor para ayusin ang mga peking resibo na ginawa mismo ni Ricardo para itago ang kanyang pangungupit sa kumpanya. Siya ang sumasalo sa lahat ng dumi, siya ang La Sombra na naglilinis ng bakas ng asawa, pero ngayon ang mismong mga bakas na iyon ang ginagamit na patalim laban sa kanya. Nilingon niya si Belen, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, na nakatayo sa gilid, umaasang magsasabi ito ng totoo dahil ito ang nakakaalam ng lahat. Ngunit iniwas ni Belen ang kanyang tingin, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag na tila may itinatagong kasalanan. Felisa, tiyang boses ni Doña Consuelo ay bumasag sa hangin, puno ng autoridad at malupit na paghatol. Lumapit ang matandang reyna ng mga Del Rosario, ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, kabaligtaran ng kupas, at may mantsa ng sarsa na tapis na suot ni Feli. Binigyan ka namin ng pangalan, iniyahon ka namin sa hirap, pero ganito ang isusukli mo, ang dungisa ng aming hiya sa harap ng buong barangay. Ngayon din, bago pa malaman ng lahat ang tungkol sa iyong pagnanakaw, luluhod ka sa harap ko. Magpagmamano ka at humingi ng tawad, pagkatapos ay pirmahan mo ang kasunduang ito na wala kang kukunin kahit isang sentimo mula sa pamilyang ito. Mama, hindi ko po magagawa yan. Wala akong ninakaw. Lahat ng ginawa ko ay para sa inyo, para kay Ricardo. Ang nanginginig na sagot ni Feli, habang ang unang patak ng luha ay tuluyan ng kumawala at gumulong sa kanyang pisngi. Ang bawat salita ay parang isang tinik sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang bawat gabing hindi siya natulog para balansehin ang mga libro ng kumpanya, ang bawat sakripisyo niya para hindi mapahiya si Ricardo sa mga board members. Luluhod ka o tuluyan naming kukunin si Lucia sa iyo at hinding-hindi mo na siya makikita muli. Sigaw ni Ricardo, ang boses niya ay wala ng bakas ng pagmamahal, kundi purong manipulasyon. Dahil sa pangalan ng kanyang anak, ang kanyang tanging kayamanan unti-unting bumigay, ang mga tuhod ni Feli. Bawat pulgada ng kanyang pagbaba patungo sa malamig na sahig ay parang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Sa harap ng mga taong pinaglingkuran niya, lumatay ang huling hagupit ng kahihiyan. Kinuha niya ang kamay ni Doña Consuelo na parang yelo sa lamig at idiniit ang kanyang noo rito, habang ang kanyang mga hikbi ay pinipigilan niya sa loob ng kanyang dibdib.
Isang tahimik na panalangin ang namutawi sa kanyang isipan, isang panalangin para sa katarungan na tila napakalayo sa sandaling iyon. Matapos ang sapilitang pagpirma sa mga dokumento, halos kalad ka rin si Feli ng mga security guard patungo sa labas ng mansion. Kasabay nito ang biglang pagbagsak ng malakas na ulan, tila nakikiramay ang langit sa kanyang kalagayan. Ang tunog ng ulan na bumabagsak sa tuyong lupa ay nagsilbing musika sa kanyang paglisan. Mama, saan po kayo pupunta? Ang tinig ni Lucia mula sa ikalawang palapag ay bumasag sa kanyang puso. Nakita niya ang maliit na mukha ng kanyang anak na nakadikit sa bintana, umiiyak at tinatawag siya. Sinubukan niyang bumalik, ngunit ang malaking gate na gawa sa bakal ay mabilis na isinara sa kanyang harapan. Naiwan si Feli sa labas, basang-basa, yakap-yakap ang kanyang sarili, habang ang kanyang lumang tapis ay tila nagiging isang mabigat na pasanin. Sa gitna ng dilim at lamig, wala siyang dalang kahit ano, kundi ang sakit ng pagkakanulo at ang nagbabagang galit sa kanyang puso. Ang tahimik na anino na laging sumasalo sa dumi ng iba ay wala na. Sa gabing iyon, kasabay ng paghupa ng ingay ng fiesta, isang bagong Feli ang isinisilang sa gitna ng unos, isang babaeng wala nang mawawala, kundi ang kanyang kadena. Mas mabuti pang hindi na nagising ang isang babaeng wala nang dangal kaysa harapin ang bawat matang puno ng panghuhusga. Ang kaisipang ito ang unang sumalubong kay Feli nang imulat niya ang kanyang mga mata sa gitna ng malamig at maingay na terminal ng bus. Ang semento ng bangketang kanyang kinahigaan ay tila yelo na pilit na humihigop sa nalalabi pang hoy-am ng kanyang katawan. Ang kanyang mga buto ay tila dinudurog sa bawat galaw, bunga ng gabing ginugol niya sa ilalim ng ulan at ang pagod ng isang pusong nawala ng tahanan. Wala siyang dalang bag, walang kahit isang barya, kundi ang basang tapis na ngayon ay tuyo na, ngunit puno ng alikabok at mantsa ng kahapon. Sa kanyang paligid, ang mundo ay tila mabilis na gumagalaw, walang pakialam sa kanyang paghihinagpis. Isang grupo ng mga estudyante ang dumaan sa kanyang harap, nakatitig sa kanilang mga cellphone habang nagtatawanan. Hindi sinasadyang narinig ni Feli ang isang pamilyar na boses mula sa screen. Ng isa sa mga ito ang tinis ng boses ni Marites. Tingnan nyo, mga kabarangay, ito ang mukha ng babaeng tinalikuran ng grasya ng mga Del Rosario para sa sariling libog magnanakaw na makatipa pa ang sigaw sa video na mabilis na kumakalat sa social media. Naramdaman ni Feli ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, isang kabog na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat sulyap ng mga taong dumadaan ay naging parang mga patalim na sumasaksak sa kanyang pagkatao. Nakita niya ang isang matandang babaeng dati niyang binibigyan ng libreng ulam sa kanilang karinderya. Sinubukan ni Feli na tumayo at lumapit, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Aling nena, pwedeng makahingi ng kahit konting tubig lang, uhaw na po ako. Ang pakiusap niya, ang kanyang mga labi ay putok-putok at tuyo. Ngunit sa halip na awa, isang mapait na tingin ang tinanggap niya. Huwag kang lalapit sa akin, Felisa. Nakakahiya ka. Akala ko ba mabuti kang tao? Yung mga tulong mo galing pala sa ninakaw mo sa kumpanya ni Ricardo? Huwag mo akong madamay sa dumi mo. Mabilis na tumalikod ang matanda, tila natatakot na mahawa sa sumpa na dala ni Feli. Napaupo muli si Feli sa gilid ng kalsada, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng kawalang pag-asa. Ganito na lang ba ang halaga ko? 10 taon ng pagsisilbi, isang pagkakamali lang na hindi ko naman ginawa burado na lahat ng kabutihan. Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sirang plaka na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang anino ang tumakip sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Inangat niya ang kanyang paningin at nakita si Belen. Ang kanyang kaibigan ay hindi na suot ang marangyang damit na nakita ni Feli sa fiesta, kundi isang simpleng duster lang at may bit-bit na supot ng tinapay. Feli, kanina pa kita hinahanap. Ang mahinang sabi ni Belen, ang kanyang mga mata ay tila puno ng lungkot at pag-aalala. Umupo siya sa tabi ni Feli, binaliwala ang dumi ng bangketa. Kumuha siya ng isang pirasong pandesal mula sa supot at hinati ito. Kain ka muna, alam kong hindi ka pa kumakain mula kagabi. Tiningnan ni Feli ang tinapay, pagkatapos ay ang kanyang kaibigan. Ang maliit na liwanag ng pag-asa ay muling sumilip sa kanyang madilim na mundo. Tinanggap niya ang tinapay, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat kagat ay may kasamang alat ng kanyang mga luha na hindi mapigilang dumaloy. Salamat, Belen. Ikaw lang ang lumapit sa akin.
Bakit nila ginagawa ito? Alam mong hindi ko kayang gawin ang mga paratang nila. Ang hikbi ni Feli, habang ninanamnam ang lambot ng tinapay, na tila naging pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Alam ko, Feli, alam ko ay may ako. Ang sagot ni Belen habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ng kaibigan. Ngunit sa likod ng mga matatamis na salita at haplos may isang kislap ng pagkakasala sa mga mata ni Belen. Habang nakasandal si Feli sa kanyang balikat, ang mga daliri ni Belen ay dahan-dahang gumagapang patungo sa maliit na bulsa. Nang suot na tapis ni Feli, tila may hinahanap na mahalagang bagay. Hindi na malayan ni Feli ang kilos ng kaibigan dahil ang kanyang atensyon ay naagaw ng isang itim na sasakyang biglang huminto sa harap nila. Ang tunog ng pagpreno nito ay nagpadala ng kaba sa buong katawan ni Feli. Bumukas ang pinto at lumabas ang dalawang lalaking nakasuot ng barong, ang mga tauhan ni Ricardo na kilala sa pagiging malupit. Felisa del Rosario. Ang tawag ng isa sa mga lalaki, ang boses ay kasing lamig ng bakal. May mensahe ang Donya. Huwag ka nang magkakamaling lumapit sa paaralan ni Lucia o kahit sa paligid ng mansyon. Kung hindi, baka hindi lang kahihiyan ang mata mo. Isang maling galaw mo pa at titiyakin namin na wala nang makakakilala sa mukha mo. Naramdaman ni Feli ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang takot ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang mga ugat. Napayakap siya ng mahigpit kay Belen, ang tanging proteksyon na akala niya ay meron siya sa sandaling iyon. Ang itim na sasakyan ay nanatiling nakatigil, ang madilim na salamin nito ay tila isang matang nagmamasid naghihintay ng kanyang susunod na pagkakamali. Hindi mo na siya anak, Felisa. Isa ka na lamang masamang panaginip sa buhay ni Lucia na pilit na naming ipinakalilimot. Ang bawat salita ni Clarita ay tila mga karayom na isa-isang itinusok sa lalamunan ni Feli dahilan upang hindi siya makahinga at hindi makapagsalita. Nakatayo si Feli sa labas ng mataas na rehas ng paaralan ni Lucia. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa bakal, na tila ba ito ang huling tulay na nag-uugnay sa kanyang nakaraan. Ang sikat ng araw sa tanghaling tapat ay malupit na tumatama sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi ng bawat titig ng mga gwardyang kanina pa siya pinagtitinginan ng may pandidiri. Clarita, parang awa mo na. Hayaan mo lang akong masilayan ang anak ko. Kahit sa malayo lang. Ang pakiusap ni Feli, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Ngunit ang tanging isinagot ni Clarita ay isang mapanuyang ngiti. Ang kabit ni Ricardo ay mukhang perpekto sa kanyang asul na silk dress. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay maayos na nakapusod, kabaligtaran ng gusot-gusot at maduming anyo ni Feli. Sa di kalayuan, bumukas ang pinto ng gusali ng paaralan at lumabas ang isang maliit na batang babae na may dalang kulay rosas na bag. Mommy Clarita. Ang sigaw ni Lucia habang masayang tumatakbo patungo sa babaeng ngayon ay pumalit sa pwesto ni Feli. Naramdaman ni Feli ang paghinto ng pintig ng kanyang puso. Ang salitang mommy na dati ay para sa kanya lamang, ngayon ay ibinibigay na ng kanyang anak sa babaeng sumira sa kanilang pamilya. Sinubukan ni Feli na tawagin ang pangalan ng anak, ngunit ang kanyang boses ay tila naubos, tanging isang hikbi na walang tunog ang lumabas sa kanyang mga labi. Napalingon si Lucia sa direksyon ng rehas. Nakita niya ang isang babaeng madungis umiiyak at nakatingin sa kanya nang may matinding pait. Ngunit bago pa makilala ng bata ang sariling ina, mabilis na hinarangan ni Clarita ang kanyang paningin. Huwag kang tumingin doon, baby. Isang baliw lang yan na naghahanap ng atensyon. Halika na, bibilhan ka ni Daddy ng bagong laruan. Habang isinasakay si Lucia sa mamahaling SUV, mabilis na lumapit si Clarita sa rehas at bumulong kay Feli sa isang boses na kasing talas ng labaha. Alam ko ang tungkol sa La Sombra, Feli. Akala mo ba ikaw lang ang matalino sa numero? Pero tandaan mo ito, kahit gaano ka pa kagaling magbalanse ng libro, hindi mo kailanman mababalanse ang katotohanang mas mahal na ni Lucia ang pabango ko kaysa sa amoy ng pawis mo sa kusina. Naiwan si Feli na nakasandal sa bakal na rehas habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito ay tila pagdurog sa nalalabi pa niyang lakas. Wala na siyang matuluyan sa Maynila, kaya sa huling pagkakataon, ginamit niya ang natitirang barya sa kanyang bulsa para sumakay ng bus patungo sa kanilang lumang bahay sa probinsya, ang tanging lugar na hindi pa tuluyang kinukuha ng mga Del Rosario. Pagdating niya sa probinsya, sinalubong siya ng isang bahay na tila ba sumasalamin sa kanyang sariling kaluluwa.
Ang mga pader ay puno ng anay, ang sahig ay balot ng makapal na alikabok at ang hangin ay amoy luma at abandonado. Sa gitna ng katahimikan ng silid na dati ay silid ni Lucia, tuwing bakasyon nakakita si Feli ng isang lumang manika sa sulok. Dahan-dahan niyang pinulot ang manika. Kulang na ito ng isang mata at ang damit nito ay punit-punit na, ngunit sa mga mata ni Feli ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Niyakap niya ito nang mahigpit, isinisiksik ang kanyang mukha sa maduming tela nito habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa matinding pag-iyak. Lucia, patawarin mo si Mama. Patawarin mo ako dahil hindi kita nagawang protektahan. Ang bawat hikbi ni Feli ay tila humihingi ng katarungan sa mga pader na walang kibo. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang marinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng kanilang bakuran. Isang lalaking naka-uniforme ng messenger ang bumaba at lumapit sa sira-sirang pinto. Magandang hapon po. Para kay Felisa Florentino po ba ito? Ang tanong ng lalaki habang inaabot ang isang kulay kayumangging envelope na may selyo ng isang kilalang law firm. Nanginginig ang mga kamay ni Feli habang binubuksan ang envelope. Sa loob nito ay isang dokumento na may pamagat na Petition for Permanent Termination of Parental Rights. Nakasaad doon na dahil sa kanyang immoral na gawain at kriminal na kaso, tuluyan na siyang pinagbabawalan ng korte na makita, makausap o lumapit kay Lucia habang buhay. Sa ilalim ng dokumento malinaw na nakasulat ang pirma ni Ricardo del Rosario na may kasamang petsa na kung kailan pa siya pinalayas. Tiningnan ni Feli ang punit na larawan ni Lucia na kasama sa envelope, isang larawan na sinadyang gupitin ang kanyang bahagi. Sa sandaling iyon, ang sakit na nararamdaman niya ay nagbago ng anyo. Ang luha sa kanyang mga mata ay unti-unting natuyo na palitan ng isang malamig at matalim na kislap ng determinasyon. Kung nais nilang patayin ang kanyang pagkatao, bilang ina muling mabubuhay ang La Sombra upang kunin ang lahat ng nararapat sa kanya. Patawarin mo ako, Feli, pero mas kailangan ng anak ko ang pambayad sa ospital kaysa sa kailangan mo ng katarungan. Ang boses ni Belen ay nanginginig, tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin habang ang mga salitang iyon ay lumalabas sa kanyang mga labi. Sa harap ni Feli, ang babaeng itinuring niyang higit pa sa kapatid ay nakatayo ng may nakayukong ulo, hindi makatingin ng diretso. Ang maliit na USB drive na kulay pilak ang tanging alas na naglalaman ng lahat ng sikretong transaksyon ni Ricardo at ang patunay na si Feli ang La Sombra ay mahigpit na nakakapit sa nanginginig na mga daliri ni Belen. Naramdaman ni Feli ang unti-unting paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang hanging umiihip sa loob ng kanilang lumang bahay sa probinsya ay tila naging yelo na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng 10 taon, si Belen ang tanging nakakita sa kanyang mga paghihirap, ang tanging nakakaalam kung gaano karaming gabi ang inilaan niya para isalba ang kumpanya ng asawa. Ngayon, ang bawat lihim na iyon ay naging sandata na itinarak ni Belen sa kanyang likuran. Hospital bill? Iyon lang ba ang halaga ng ating pagkakaibigan, Belen? Ang mahinang tanong ni Feli. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng bubog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Hindi siya sumisigaw. Ang kanyang galit ay hindi isang apoy na naglalayab, kundi isang malalim at madilim na karagatan na handang lumamon sa kahit na ano. Ibinigay ko sa iyo ang buhay ko, ang tanging paraan para mabawi ko si Lucia, at ipinagpalit mo ako sa pera ni Doña Consuelo. Hindi mo naiintindihan, Feli, mamamatay ang anak ko. Ang biglang sigaw ni Belen habang ang mga luha ng pagkakasala ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga Del Rosario, sila ang may kapangyarihan. Binayaran nila ang operasyon ng anak ko kapalit ng USB na ito. Anong laban ko sa kanila? Anong laban nating dalawa? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Feli. Ang tunog nito ay tuyo at walang buhay. Tiningnan niya ang kanyang kaibigan, ang babaeng dinalhan siya ng tinapay. Noong siya ay nasa terminal, ang babaeng naging balikat niya sa pag-iyak. Ngayon nakikita na niya ang katotohanan. Ang bawat haplos at bawat yakap ni Belen sa terminal ay hindi pala para sa kanya, kundi para hanapin ang USB drive sa loob ng kanyang tapis. Hinawakan ni Feli ang kamay ni Belen, ang kamay na may hawak sa USB. Sa isang segundo nagtama ang kanilang mga mata. Ang isa ay puno ng pait, ang isa ay puno ng kahihiyan. Dahan-dahang binitiwan ni Feli ang kamay ng kaibigan, tila ba itinatapon na rin niya ang huling piraso ng kanyang pagtitiwala sa sangkatauhan. Umalis ka na, Belen, pa.
Ang malamig na utos ni Feli. Kunin mo ang pera nila. Iligtas mo ang anak mo gamit ang dugo ng aking dangal. Pero tandaan mo ito, ang bawat barya na gagamitin mo ay may amoy ng pagkakanulo na hinding-hindi mo malalabhan. Habang papalayo ang sasakyang sumundo kay Belen, naiwan si Feli sa gitna ng katahimikan ng probinsya. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Belen. Bago niya ibinigay ang USB, may napansin si Feli sa basurahan na dala ni Belen isang resibo mula sa isang mamahaling hotel sa Maynila na may petsang bago pa ang gabi ng fiesta. Isang piraso ng papel na nagpapatunay na hindi lang dahil sa hospital bill kaya nagtaksil si Belen, kundi dahil matagal na itong kasabot ni na Ricardo. Sa matinding kawalang pag-asa, naglakad si Feli patungo sa isang lumang tulay na kahoy sa dulo ng kanilang bayan. Sa ibaba nito ay ang malalim at mabilis na agos ng ilog. Nakatayo siya sa gilid, ang hangin ay humahampas sa kanyang basang mukha. Tumingala siya sa langit, ang kanyang puso ay tila isang mabigat na bato na gustong lumubog sa kailaliman. Wala na si Lucia, wala na ang katarungan, wala na ang aking kaibigan. Ano pa ang saysay ng lahat? Ipinikit ni Feli ang kanyang mga mata, handa nang bumitiw sa huling lakas na mayroon siya. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang boses na malalim at puno ng awtoridad ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang kamatayan ay para lamang sa mga mahihina, Felisa. Pero ang isang lasombra ay marunong lumaban kahit sa loob ng kadiliman. Napalingon si Feli. Sa dulo ng tulay, isang babaeng nakasuot ng itim na suit, may hawak na payong kahit wala ng ulan ang nakatayo at nakatingin sa kanya ng may malamig na determinasyon. Huwag mong dungisan ang malinis na agos ng ilog na ito ng iyong dugo. Masyado itong mahalaga para sa isang babaeng may utak na ginto, Felisa. Ang tinig ng babaeng nasa dulo ng tulay ay parang isang kwerdas ng biolin na hinila ng matitindi, malamig, pormal, ngunit may taginting ng awtoridad na pumigil sa huling hakbang ni Feli patungo sa kamatayan. Dahan-dahang lumingon si Feli, ang kanyang buhok na basang-basa ay nakadikit sa kanyang maputlang pisngi. Doon sa ilalim ng madilim na langit, nakita niya si Attorney Rosario Charing Manalo. Ang kanyang postura ay tuwid na tuwid. Ang kanyang itim na trenchcoat ay tila isang baluti laban sa malupit na gabi, at ang kanyang mga mata ay hindi kakitaan ng kahit anong emotion, kundi isang matalas na pagkalkula. Sino ka? Bakit mo ako kilala? Ang nanginginig na tanong ni Feli, habang ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakapit sa kahoy na rehas ng tulay. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ng pagtataksil ni na Ricardo at Belen, ang salitang tiwala ay naging isang lason sa kanyang pandinig. Ako ang iyong magiging pinakamahalagang kakampi o ang iyong pinakamatinding bangungot. Depende sa kung pipiliin mong tumalon o pipiliin mong bumangon, ang sagot ni Charing habang dahan-dahang lumalapit. Ang tunog ng kanyang mga takong sa kahoy na tulay ay tila isang babala sa bawat hakbang. Kilala kita bilang La Sombra, ang aninong bumuhay sa Del Rosario Group sa loob ng 10 taon. Alam ko ang bawat formula na ginawa mo, bawat butas na tinakpan mo, at bawat sakripisyo na kinalimutan na ng asawa mo. Naramdaman ni Feli ang isang kakaibang kilabot. Paano mo nalaman ang tungkol sa anino? Walang nakakaalam yon, kahit si Doña Consuelo ay walang alam. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Charing. Dahil ang dugo na nananalatay sa mga ugat ni Ricardo ay siya ring dugong nananalatay sa akin. Ako si Rosario del Rosario, ang bastarda na itinapon sa kalsada ni Doña Consuelo. 30 taon na ang nakalilipas. Pareho tayong biktima ng kanilang kasakiman, Feli. Ang pinagkaiba lang, ako ay natutong humawak ng batas, habang ikaw ay natutong magtago sa kusina. Sa loob ng sira-sirang bahay ni Feli, sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya, nagsimulang ilahad ni Charing ang kanyang plano. Hindi ito tungkol sa simpleng paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kung ano ang nararapat. Inamin ni Charing na ang kanyang ina ay namatay sa hirap dahil sa pagmamanipula ni Doña Consuelo sa testamento ng yumaong chairman. Ang bawat salita ni Charing ay tila isang apoy na muling nagpaliyab sa namamatay ng pag-asa ni Feli. Huwag mong sayangin ang luha mo sa mga taong kinalimutan na ang halaga mo, sabi ni Charing habang inaabot ang isang malinis na panyo kay Feli. Gamitin mo ang talino mo. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, hindi katulad ng mga tao. Tulungan mo akong gibain ang kumpanyang ikaw mismo ang nagtayo at ibabalik ko sa iyo si Lucia.
Ang pag-abot ni Chering ng panyo isang simpleng kilos na tila nagbigay ng init sa nanginginig na kaluluwa ni Feli. Sa unang pagkakataon, hindi siya tiningnan bilang isang katulong o isang kargada kundi bilang isang kapantay. Dinala ni Charing si Feli sa isang ligtas na lugar at binigyan siya ng isang laptop. Tingnan mo ito, ang utos ng abogada. Sa loob ng ilang minuto, ang mga daliri ni Feli ay tila sumayaw sa keyboard. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang binabasa ang mga datos na nakuha ni Charing mula sa loob ng kumpanya. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pagsusuri, ang kanyang mukha ay lalong namutla. Ricardo, ang bulong ni Feli, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ginagamit niya ang accounting system na ginawa ko para sa kanya noong nakaraang taon, pero binago niya ang code. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw, Charing. Ginagamit niya ang pangalan ng mga maliliit na mga supplier na gaya ni Belen, para mag-laundry ng pera mula sa mga illegal na sugal. Napako ang tingin ni Feli sa isang particular na transaction na may malaking halaga. Ang petsang transaction ay bukas at ang account na tatanggap ng pera ay nakapangalan sa isang dummy corporation na ang lagda ay pamilyar sa kanya. Ang panganib ay hindi na lang para sa kanyang pangalan. Kung matutuloy ang transaksyong ito, libu-libong pamilya ang mawawala ng hanap buhay at ang lahat ng kasalanan ay nakatakdang ibintang muli sa kanya bilang La Sombra. Ang mga tao ay madaling magtaksil at bumaliktad, ngunit ang mga numero ay kailanman hindi marunong magsinungaling. Ang kaisipang ito ang nagsilbing sandigan ni Feli habang nakaupo siya sa harap ng isang lumang computer sa loob ng isang maliit at madilim na silid na inilaan ni Attorney Charing para sa kanya. Ang tanging liwanag sa loob ng silid ay nagmumula sa asul na sinag ng monitor na nagbibigay ng isang misteryosong anyo sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, wala na ang amoy ng bawang at sibuyas sa kanyang mga kamay. Wala na ang bakas ng isang amang asawa na sunod-sunuran sa bawat utos ng pamilya Del Rosario. Ang kanyang mga daliri na dati ay sanay sa paghawak ng sandok ay tila muling nakatagpo ng kanilang tunay na sining habang mabilis na sumasayaw sa ibabaw ng keyboard. Ang bawat pagpindot sa mga letra ay tila isang pintig ng pusong muling nabubuhay. Para kay Feli, ang accounting ay hindi lamang paglilista ng kita at gastos. Ito ay isang sining ng pagtatago at pagbubunyag. Siya ang arkitekto ng sistemang ginagamit ng Del Rosario Group at alam niya ang bawat pasikot-sikot, bawat madilim na sulok at bawat nakatagong pinto sa loob ng digital na mundong iyon. Sa loob ng 10 taon, siya ang La Sombra, ang aninong nagmamanipula sa mga numero upang magmukhang matatag ang kumpanya, kahit na ang totoo ay unti-unti na itong kinakain ng kasakiman ni Ricardo. Charing, ang bulong ni Feli, ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng determinasyon na matagal na niyang kinalimutan. The main ledger is open. Ngayon makikita natin kung gaano kalalim ang utang na loob na sinasabi ni Doña Consuelo. Habang binubuksan niya ang mga secret server, tila ba bumubulong sa kanya ang mga numero. Nakita niya ang mga transaksyong sadyang ibinaon sa ilalim ng maraming patong ng dummy accounts. Doon sa gitna ng mga hanay ng Excel ay ang katotohanang mas masakit pa sa sampal ni Doña Consuelo. Nakita niya kung paano nagnanakaw si Ricardo hindi lamang sa kumpanya, kundi pati na rin sa mga pondo para sa benepisyo ng mga empleyado. Nakita niya ang mga pangalan ng mga maliliit na supplier na hindi binabayaran habang si Ricardo ay bumibili ng mga bagong sasakyan at alahas para kay Clarita. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Feli. Isang simpleng pagkakamali na nagpapakita na kahit gaano pa man magpanggap ang kanyang asawa na siya ay matalino, nananatili itong isang mangmang sa harap ng tunay na galing ni Feli. You were always so arrogant, Ricardo. You thought you could replace me with Clarita. She can't even balance a simple cash flow, let alone hide a multi-million fraud like this. Sa gitna ng kanyang pagsusuri, isang kakaibang bagay ang napansin ni Feli. Isang user ang kasalukuyang nakalog-in sa system at tila ba tinutulungan siya nitong buksan ang mga nakalock na folder. Ang username ay User X. Hindi ito si Charing at lalong hindi ito si Ricardo. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat galaw niya at nagbibigay sa kanya ng backdoor access sa mga pinakasikretong dokumento? Sino kapag ang tanong ni Feli sa kanyang sarili, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba at kuryosidad. Ngunit bago pa man niya mahanap ang sagot, ang screen ng kanyang computer ay biglang nag-iba ng kulay. Isang malaking pulang babala ang lumitaw na nagpapabagal sa buong sistema.
Ang tunay na panganib ay dumating ng mabilis at walang babala. Ang cursor sa kanyang screen ay nagsimulang gumalaw ng kusa tila ba may ibang kumokontrol nito mula sa malayo. Ang alarm system ng Del Rosario Group IT Department ay na-trigger. Alam na nila na may isang intruder sa loob ng kanilang server. Feli, we need to go. They are tracing your IP address. Ang sigaw ni Charing mula sa labas ng silid. Naramdaman ni Feli ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang kanyang mga daliri ay lalong bumilis sa pag-type pilit na kinukuha ang huling mahalagang dokumento bago tuluyang mag-shutdown ang system. Ngunit sa huling segundo isang mensahe ang lumabas sa screen na nagpapatigil sa kanyang buong mundo. Access denied. You are being traced. Connection terminated by Administrator R. Del Rosario. Huwag mong isipin na dahil nasa kama ka na ni Feli ay nasa iyo na rin ang utak niya. Isang pirasong alahas ka lang na pwedeng palitan kapag kumupas na ang kislap mo. Ang boses ni Doña Consuelo ay kasing lamig ng gintong relos na suot niya habang nakaupo siya sa dulo ng mahabang lamesa sa loob ng marangyang silid kainan. Sa harap niya si Clarita ay tila isang batang napahiya ang kanyang kamay na may hawak na tinidor ay napatigil sa gitna ng hangin. Ang mansyon ng mga Del Rosario na dati ay puno ng halimuyak ng mga lutuin ni Feli ngayon ay tila isang malamig na katedral. Maganda sa labas, ngunit walang kaluluwa sa loob. Tiningnan ni Consuelo ang bagong manugang ng may halong pandidiri. Para sa matandang reyna si Clarita ay isang kagamitan lamang isang palamuti na ginamit para paalisin ang isang banta na katulad ni Feli. Ngunit habang tumatagal nakikita ni Consuelo na ang kumpanya ay unti-unting nalulubog sa ilalim ng pamumuno ni Ricardo at si Clarita ay walang ibang alam gawin kundi ang ubusin ng pondo sa mga mamahaling bag at sapatos. Mama, ginagawa ko naman ang lahat para pasayahin si Ricardo. Ang mautal-utal na sagot ni Clarita, ang kanyang boses ay puno ng pilit na paggalang. Ang saya ay hindi nakakapagbayad ng utang sa bangko, Clarita, ang putol ni Consuelo. Si Felisa, kahit na isa siyang hampas lupa, alam niya kung paano panatilihing matatag ang pundasyon ng pamilyang ito. Ikaw ni hindi mo alam kung paano basahin ang isang audit report. Sa kailaliman ng gabi, nang ang lahat ay tulog na doon lamang lumalabas ang totoong mukha ni Doña Consuelo. Sa loob ng kanyang malawak na silid, sa harap ng isang malaking salamin, dahan-dahan niyang tinatanggal ang kanyang mga palamuti. Ang bawat piraso ng ginto at diamante ay isa-isang inilapag ni Doña Consuelo sa ibabaw ng marmol na lamesa, lumilikha ng matatalas na tunog na pumupunit sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng awtoridad at kapalaluan ay unti-unting nagbago. Sa pagtanggal niya ng kanyang peluka at pustiso, lumitaw ang isang matandang babaeng pagod. May mga linyang ukit ng takot at matatandang lihim sa kanyang balat. Hinawakan niya ang kanyang leeg, tila ba may isang invisible na kamay na sumasakal sa kanya, ang bigat ng kasalanang ginawa niya 30 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang isang gabi sa probinsya, ang ulan na kasing lakas ng gabi ng fiesta, kung saan itinaboy niya ang isang babaeng buntis, ang ina ni Charing. Ang kanyang sakripisyo para sa dangal ng mga Del Rosario ay naging isang sumpa na ngayon ay unti-unting bumabalik sa kanya. Nasaan ang totoong testamento, ang tanong niya sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang lihim na vault sa dingding. Hanggang kailan ko kayang itago ang katotohanang si Ricardo ay walang karapatan sa lahat ng ito? Ang katahimikan ng gabi ay nabasag nang ang intercom sa kanyang tabi ay tumunog. Donya, narito po si Attorney Rosario Manalo. Gusto raw po kayong makausap. Ang kaba sa dibdib ni Consuelo ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo. Bakit narito ang bastarda sa ganitong oras? Nang bumaba siya sa sala, sinalubong siya ni Charing na may isang mapanuyang ngiti. Magandang gabi, Doña Consuelo. Ang bati ni Charing, ang kanyang boses ay puno ng mapait na tamis. Huwag kayong mag-alala, hindi ako nandito para sa tsaa. Nandito ako para ibalik ang isang bagay na nakalimutan ninyo sa putikan noong gabing pinalayas ninyo si Felisa. Inilapag ni Charing ang isang kulay ube na folder sa lamesa. Isang babala ito, ang anino ay hindi na nagtatago. At sa pagkakataong ito, hindi na ito ang maglilinis ng inyong mga dumi. Habang nag-uusap ang dalawang matatandang kaaway, hindi nila napansin ang isang maliit na anino sa itaas ng hagdan. Si Lucia, na hindi makatulog dahil sa masamang panaginip, ay dahan-dahang bumababa para uminom ng tubig. Nakita niya ang folder na naiwan ni Charing sa ibaba
nang umalis na ang abogada. Sa kuryosidad ng isang bata, dahan-dahang binuksan ni Lucia ang folder. Ang kanyang maliliit na kamay ay napatigil nang makita ang isang larawan sa loob nito. Isang larawan ni Feli, ang kanyang tunay na ina, na may hawak na isang piraso ng papel, at sa background ay ang pamilyar na tulay sa kanilang probinsya. Mama, P. Ang mahinang bulong ni Lucia, ang kanyang mga mata, ay nagsimulang mapuno ng luha. Bakit kasama ni Attorney Charing ang larawan ni Mama? Ang tanong ni Lucia ay tila isang hanging umiihip patungo sa isang malaking sunog, handang sumira sa bawat kasinungalingang binuo ni na Ricardo at Consuelo. Ang bawat barya na ninakaw mo mula sa pawis ng iba ay may buntot ng sumpa, Ricardo. At ngayon ang sumpang iyon ang unti-unting lalamon sa iyong gintong tore. Ang kaisipang ito ang tila naging isang malamig na hangin na yumayakap kay Ricardo habang nakatitig siya sa monitor ng kanyang computer sa loob ng kanyang opisina. Ang screen na dati ay puno ng kulay berde at matataas na graph ng kita ngayon ay naglalaway sa kulay pula. Ang mga numero ay tila mga langgam na nagkakagulo na wawala at nagbabago sa harap ng kanyang mga mata. Sinubukan niyang mag-login sa kanyang personal na offshore account, ngunit ang tanging lumabas ay isang mensahe. Account frozen, please contact your bank for further verification. Hindi maaari ito. Sino ang gumagawa nito? Ang sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses, ay puno ng pagkabaliw habang hinahampas niya ang kanyang lamesa. Ang mga papeles ay nagsalimbayan sa sahig tila mga puting ibon na nawalan ng pakpak. Ang kumpanyang itinuring niyang sa kanya lamang ang kumpanyang ipinagmalaki niya sa buong mundo ay unti-unting naglalaho sa kanyang mga kamay na parang buhangin. Sa labas ng kanyang opisina, ang kaguluhan ay mas matindi pa. Ang mga board member ay nagkakagulo, ang mga empleyado ay nagsisimula ng mag-impake ng kanilang mga gamit at ang telepono ay hindi tumitigil sa pag-ring dahil sa mga galit na kliyente. Ang stock ng Del Rosario Group ay bumagsak sa pinakamababang antas sa kasaysayan nito sa loob lamang ng isang umaga. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Clarita naman ay nasa loob ng isang mamahaling butik sa Makati, kasama ang ilang mga kaibigan na kasing luho niya. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga shopping bag, at sa kanyang mukha ay mababakas ang isang tagumpay na akala niya ay habambuhay na. I'll take this one and that one too. Ang maarte niyang sabi habang itinuturo ang 2 limited edition na bag na nagkakahalaga ng halos 1,000,000 piso. Inabot niya ang kanyang itim na credit card sa kahera nang may kasamang yabang. Matapos subukan ng 3 beses ang card, ang kahera ay tumingin kay Clarita nang may halong pait at pilit ng ngiti. I'm sorry ma'am, but the transaction was declined. Ang sabi po rito, the card has been reported as stolen or blocked by the primary account holder. Naramdaman ni Clarita ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang bawat bulong at tawa ng mga tao sa loob ng butik ay tila naging mga matatalim na kutsilyo na sumusugat sa kanyang ego. Ang mga kaibigang kanina ay nakangiti sa kanya ngayon ay umiiwas na ng tingin at nagsisimulang magbulungan. That's impossible. Do you know who I am? I am Clarita del Rosario. Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay pumunit sa katahimikan ng mall, ngunit ang mga gwardya ay mabilis na lumapit at dahan-dahang siyang inalalayan palabas, habang ang mga bag na hinahawakan niya ay kinuha muli ng mga sales lady. Ang kanyang karangyaan ay naglaho sa loob lamang ng 1 segundo na tila isang bula na pumutok sa gitna ng sikat ng araw. Sa kabilang dako sa loob ng isang ligtas na apartment, tahimik na pinapanood ni Feli at Attorney Charing ang lahat ng kaganapan sa pamamagitan ng mga balita sa telebisyon. Si Feli ay nakaupo sa tabi ng bintana, ang kanyang mukha ay walang mababakas na tuwa kundi isang malalim na pait. Hindi ito ang tagumpay na inasahan niya. Ito ay ang masakit na katotohanan na ang pamilyang minahal niya ay sadyang bulok na hanggang buto. Bakit parang hindi ka masaya, Feli, ma'am? Ang tanong ni Charing habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Nakuha na natin ang atensyon ng BIR. Bukas may mga subpina na silang matatanggap. Hindi pera o kapangyarihan ang gusto ko, Charing Nat. Ang mahinang sagot ni Feli. Gusto ko lang na malamang ni Lucia na ang kanyang ina ay hindi isang magnanakaw. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol nang makatanggap si Charing ng isang tawag. Ano, sigurado ka ba? Sige, papunta na kami. Lumingon si Charing kay Feli, ang kanyang mukha ay puno ng kaba. Kailangan nating lumipat ng lugar, Feli.
May nagbigay ng tip kay Ricardo kung nasaan tayo. Isang black SUV ang nakitang umaaligid sa labas ng building. Mabilis silang bumaba patungo sa parking lot, ngunit bago pa man sila makapasok sa sasakyan, ni Charing isang mabilis na tunog ng pagpreno ang umalingaw-ngaw sa paligid. Isang itim na sasakyan ang humarang sa kanilang daan. Bumukas ang mga pinto nito at lumabas ang tatlong lalaking nakasuot ng bonnet. Ang mga kamay ay may hawak na matitigas na bagay na nakatago sa kanilang mga jacket. Naramdaman ni Feli ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso sa takot. Ngunit bago pa man sila makalapit isang lalaki, ang lumabas mula sa anino ng parking lot, ang lalaking tumulong kay Feli sa system ang misteryosong User X. Hindi sapat ang isang formal na kasuotan upang takpan ang sugat ng kahapon, ngunit sapat ito upang ipakita sa mundo na ang anino ay handa ng maging liwanag. Ang kaisipang ito ang tanging humahawak sa nanginginig na kalamnan ni Feli, habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa loob ng opisina ni Attorney Charing. Wala na ang kaniyang lumang tapis na may mantsa ng sarsa at luha. Ngayon suot niya ang isang itim na power suit na tila ba binuo para sa kaniyang katawan, matikas matalim at puno ng awtoridad. Ang kaniyang buhok na dati ay laging nakapusod dahil sa init ng kusina ngayon ay maayos na nakalaylay. Bumabalot sa kaniyang mukha na tila isang balute. "Handa ka na ba, Felisa?" Ang tanong ni Charing habang inaayos ang kaniyang sariling mga dokumento. Sa sandaling pumasok tayo sa pinto na iyon, wala nang balikan. Ang La Sombra ay mamamatay at ang tunay na reyna ng Del Rosario Group ang titindig. Tumango si Feli, ang kaniyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng kaniyang maputlang mukha. "Hindi ako nandito para sa corona, Charing. Nandito ako para sa katotohanan." Samantala sa loob ng marangyang boardroom ng Del Rosario Group, ang tensyon ay kasing talim ng isang kutsilyo. Nakaupo si Ricardo sa dulo ng lamesa, ang kaniyang mukha ay pawisan, at ang kaniyang barong ay tila ba masikip na sa kaniyang leeg. Sa tabi niya ay si Doña Consuelo na kahit matanda na, ay pilit na pinananatili ang kaniyang tuwid na postura, bagaman ang kaniyang mga daliri ay hindi mapigilan ang panginginig habang hawak ang kaniyang rosaryo. "Mga Ginoo, ang balitang naririnig ninyo tungkol sa pagnanakaw ay gawa-gawa lamang ng ating mga kaaway." Ang pilit na paliwanag ni Ricardo sa mga board members na mukhang handa na siyang litsunin sa kanilang mga titig. "Ang kumpanya ay matatag. Kailangan lang nating aprubahan ang pagbebenta ng ating mga assets sa labas ng bansa upang masiguro ang ating liquidity. Kasama ba sa katatagan na sinasabi mo ang paggamit ng mga dummy accounts na nakapangalan sa iyong mga katulong, Ricardo?" Ang boses na iyon na kasing lamig ng hanging nanggagaling sa kailaliman ng isang kuweba ay pumunit sa katahimikan ng silid. Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa pintuan. Doon nakatayo si Feli, kasunod si Attorney Charing at ang misteryosong si Emma, ng dating IT head na pinatalsik ni Ricardo. Ang bawat hakbang ni Feli sa ibabaw ng makintab na sahig ay lumilikha ng isang ritmong tila bahatol ng kamatayan para kay Ricardo. Hindi makapagsalita ang kaniyang asawa. Ang kaniyang panga ay lumaylay sa gulat, habang si Doña Consuelo ay tila ba nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay. "Felisa, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok?" Ang nauutal na tanong ni Ricardo, ang kaniyang boses ay tila isang maliit na squeak sa harap ng presensya ng kaniyang asawa. Hindi siya sinagot ni Feli. Sa halip, lumapit siya sa gitna ng mahabang lamesa. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kaniyang bag ang isang bagay na kailanman ay hindi inaasahan ng mga naroroon. Inilapag niya sa ibabaw ng lamesa ang kaniyang lumang marumi at punit-punit na tapes, ang simbolo ng kaniyang 10 taon ng pagkaalipin. "Ito ang aking resignation letter, Ricardo." Ang malamig na sabi ni Feli, ang kaniyang boses ay buong-buo at walang bakasang takot. Ang sandaling ang bawat taong nang maliit sa kanya ay napilitang tumingin sa kanya ng may respeto at takot. "Ang aninong naglinis ng iyong mga dumi ay wala na. Ngayon harapin mo ang liwanag ng mga numerong hindi mo kailanman naintindihan." "Huwag kang magmalaki, Felisa." Ang sigaw ni Doña Consuelo, ang kaniyang boses ay pumiyok sa galit. "Wala kang kapangyarihan dito. Isang asawa ka lang na pinalayas dahil sa iyong kataksilan. Ang mga kataksilan na sinasabi ninyo ay isang dula-dula ang binuo ninyo ni Marites." Ang sagot ni Attorney Charing habang inilalapag ang mga orihinal na dokumento at ang testimonya ni Belen sa harap ng board. "At tungkol sa kapangyarihan,
Narito ang orihinal na testamento ng yumaong Chairman Del Rosario. Nakasaad dito na ang lahat ng shares ng kumpanya ay mapupunta sa kaniyang tunay na tagapagmana, sa sandaling mapatunayan ang katiwalian ng kasalukuyang pamunuan. Naramdaman ni Ricardo ang unti-unting pag-ikot ng kaniyang paligid. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga dokumento. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang, muling nagsalita si Feli. At sa pagkakataong ito, ang kaniyang mga salita ay may dalang isang banta na hinding-hindi nila inaasahan. Hindi lang ang kumpanya ang kukunin ko sa inyo, Ricardo. Sa oras na ito, ang mga pulis ay nasa labas na ng mansyon ninyo at ang kaisa-isang bagay na itinago ninyo sa akin, si Lucia, ay nasa ilalim na ng proteksyon ng gobyerno. Ang mukha ni Ricardo ay naging kasing puti ng papel. Alam niya na ang bawat pader na itinayo niya ay tuluyan ng gumuho. Ngunit sa gitna ng kaniyang desperasyon, isang huling alas ang kaniyang inilabas. Akala mo ba panalo ka na, Feli? Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kitang lulubog. Ang hustisya ay hindi isang mabilis na agos ng tubig, kundi isang dahan-dahang patak na unti-unting bumubutas sa pinakamatigas na bato ng kasinungalingan. Ang kaisipang ito ang nagsilbing panalangin ni Feli habang nakaupo siya sa loob ng silid ng korte, kung saan ang bawat sulok ay tila humihinga ng bigat ng batas. Ang amoy ng lumang papel at ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na tensyon sa pagitan ng magkabilang panig. Sa labas, naririnig ang ingay ng mga mamamahayag at ang bulungan ng mga tao mula sa kanilang barangay. Mga taong dati ay kumukutya sa kanya, ngunit ngayon ay naghihintay kung sino ang tunay na lulubog sa kahihiyan. Nakatayo si Ricardo sa harap ng huwes, ang kaniyang mukha ay tila isang maskara ng galit at takot. Sinusubukan pa rin niyang panatilihin ang kaniyang hiya, ang kaniyang dangal na wala na palang laman. Your Honor, ang lahat ng paratang na ito ay gawa-gawa lamang ng isang asawang desperada na makuha ang aking yaman. Ang sigaw ni Ricardo, ang kaniyang boses, ay pumiyok sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang bawat salita niya ay tila naging isang bula na pumutok nang tumayo si Attorney Charing. Your Honor, ang katotohanan ay hindi kailanman nagiging desperada. Nais naming tawagin ang aming huling saksi, ang babaeng naging kanang kamay ng pamilya Del Rosario sa bawat panlilinlang na ginawa nila. Bumukas ang pinto ng korte at pumasok si Belen. Ang kaniyang mga hakbang ay mabigat, ang kaniyang mga mata ay namumula sa pag-iyak, at ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang panyo. Nang magtama ang paningin nila ni Feli, mabilis na yumuko si Belen, ang kaniyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na hikbi. Ipinapangako ko po na sasabihin ang buong katotohanan, ang nanginginig na simula ni Belen sa ilalim ng panunumpa. Si Ricardo Del Rosario ang nag-utos sa akin na itago ang USB drive at palitan ito ng peking ebidensya. Binayaran nila ang operasyon ng anak ko para makuha ang aking katahimikan. Pero hindi ko na kaya. Bawat gabi ay naririnig ko ang iyak ni Feli. Ang lasombra na sinasabi nila, siya ang nagligtas sa atin pero siya ang pinakaunang pinagtaksilan. Ang sandaling lumapit si Belen kay Feli, matapos ang kaniyang testimonya, lumuhod ito sa kaniyang harap at humawak sa kaniyang mga kamay. Patawarin mo ako, Feli. Hindi sapat ang salitang patawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Ang haplos ng kamay ni Belen, na dati ay puno ng pagtataksil, ngayon ay puno ng isang uri ng pagsisisi na tila nagpagaan sa bigat ng dibdib ni Feli. Kasunod nito ay ang huling alas ni Charing, ang paglalabas ng orihinal na testamento. Nang basahin ng huwes ang tunay na hiling ng yumaong chairman, ang mukha ni Doña Consuelo ay naging kasing puti ng kaniyang mga perlas. Nakasaad doon na ang kumpanya ay hindi kailanman ipinangalan kay Ricardo, kundi sa isang foundation na dapat pamunuan ng isang taong may malinis na kamay at matalas na isipan, isang description na tanging kay Feli lamang tumutugma. Hindi maaari. Akin ang lahat ng ito. Inilaan ko ang buhay ko para sa pamilyang ito. Ang biglang sigaw ni Doña Consuelo, ang kaniyang boses, ay naging isang matinis na tili, habang pilit siyang tumatayo. Ngunit ang kaniyang mga binti ay bumigay dahilan upang mapaupo siya sa sahig ng may matinding pait. Ang kaniyang hiya ay tuluyan ng gumuho sa harap ng madla. Ang tunog ng mga posas na ikinakabit sa mga kamay ni Ricardo ay tila isang malakas na kulog sa loob ng korte. Ang kaniyang asawa, ang lalaking dati ay tinitingala ng lahat, ngayon ay hinihila ng mga pulis palabas
habang si Clarita ay mabilis na tumatakas mula sa likuran pilit na itinatago ang kaniyang mukha mula sa mga camera. Naiwan si Feli sa gitna ng silid ang kaniyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang pait ng katotohanan ay nananatili. Lumapit si Charing sa kanya, ang kaniyang mukha ay puno ng pag-aalala. Panalo na tayo, Feli. Nakuha na natin ang lahat, ang mahinang sabi ni Charing. Lumingon si Feli, ang kaniyang boses ay tila isang bulong ng hangin. Pero anong natira, Charing? Ang kumpanya ay baon sa utang dahil sa mga transaksyon ni Ricardo. Upang mabayaran ang lahat ng mga supplier at empleyadong ninakawan niya, kailangan nating ibenta ang bawat assets ng Del Rosario Group. Ang mansyon, ang mga lupain. Lahat ng iyon ay mawawala. Napatigil ang lahat. Ang tagumpay ni Feli ay may kalakip na isang malupit na sakripisyo. Upang linisin ang kaniyang pangalan, kailangan niyang panoorin ang pagguho ng kaharian na kaniyang binuo. Ngunit sa gitna ng kaniyang pag-iisip, isang malakas na tinig ang tumawag sa kaniyang pangalan mula sa pintuan ng korte. Mama. Napatayo si Feli, ang kaniyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kaniyang dibdib. Si Lucia, kasama ang isang social worker, ay tumatakbo patungo sa kanya. Sa sandaling yakapin ni Feli ang kaniyang anak, ang bawat sakit, bawat pait at bawat barya na nawala ay tila naging walang halaga. Ang tunay na yaman ay nasa kaniyang mga bisig. Hindi ang mga rehas na ito ang tunay mong bilangguan, Ricardo. Matagal ka na palang nakakulong sa loob ng iyong sariling kasakiman at ngayon wala nang pader na magtatago sa iyong pagkabulok. Ang boses ni Feli ay kalmado, tila isang lawa sa madaling araw na walang kahit anong alon ng galit. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin sa loob ng silid ng dalaw sa pitan. Sa kabilang panig, si Ricardo ay hindi na ang makisig at mayabang na lalaking kilala ng lahat. Ang kaniyang suot na kulay kahel na uniforme ay tila ba masyadong malaki para sa kaniyang katawan na unt-unting nanghihina. Ang kaniyang mga mata ay malalim ang lundo, puno ng pait at pagsisisi na tila huli na para sa anumang pagbabago. Feli, parang awa mo na. Bawiin mo ang kaso. Hindi ko kayang tumagal dito. Ang mautal-utal na pakiusap ni Ricardo, ang kaniyang mga kamay ay nakadikit sa salamin, pilit na inaabot ang asawang dati ay itinuring niyang basura. I'll do anything. I'll give you everything back. Isang tipid na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Feli. Wala ka nang ibibigay, Ricardo. Ibinenta na namin ang mansyon at ang lahat ng lupain upang mabayaran ang mga empleyadong ninakawan mo. Ang lahat ng gintong ipinagmalaki mo ay naging pambayad lamang sa mga sugat na idinulot mo. Tumayo si Feli, ang kaniyang bawat kilos ay puno ng dangal. Ito na ang huling beses na makikita mo ako. At tungkol kay Lucia, ipagdarasal ko na balang araw ay matutunan kanyang patawarin, ngunit sa ngayon, mas kailangan niya ng katahimikan kaysa sa isang amang tanging sarili lamang ang minahal. Sa paglabas ni Feli mula sa madilim at mabigat na pintuan ng bilangguan, sinalubong siya ng sariwang hangin at ang init ng sikat ng araw. Sa loob ng 5 taon ito, ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi na siya isang anino. Lumipat sina Feli at Lucia sa isang payak, ngunit maaliwalas na bahay sa labas ng syudad. Ang amoy ng pintura at bagong tabas na damo ay naging hudyat ng kanilang bagong simula. Wala na ang mga chandelier at mamahaling carpet. Pinalitan ito ng mga malalaking bintana na hinahayaan ang liwanag na pumasok sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Ay naramdaman niya ang init ng kalan sa kaniyang balat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagluluto dahil sa takot o obligasyon. Nagluluto siya dahil sa pagmamahal. Ang tunog ng paghiwa ng mga gulay sa ibabaw ng sahig na kahoy ay tila isang ritmong nagpapatunay na siya ay malaya na. Mama, ang bango naman yan, ang sigaw ni Lucia habang tumatakbo patungo sa kanya at yumayakap sa kanyang baywang. Hinalikan ni Feli ang noo ng kaniyang anak. Luto na ito, anak, halika na, kumain na tayo. Hindi nagtapos ang misyon ni Feli sa kaniyang sariling kaligayahan. Itinatag niya ang La Sombra Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng tulong legal at pinansyal para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at manipulasyon sa loob ng tahanan. Ang kaniyang karanasan bilang isang lihim na utak sa likod ng malaking kumpanya ay ginamit niya upang turuan ang ibang kababaihan na maging matatag at huwag hayaang nakatago lamang sa anino ang kanilang galing. Isang hapon habang nag-aayos si Feli ng mga bulaklak sa kaniyang hardin,
Narinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kaniyang gate. Isang estrangherong lalaki ang bumaba, may hawak na isang lumang kahon na gawa sa Nara. Magandang hapon po, Ma'am Felisa. Ang bati ng lalaki na may kasamang malalim na paggalang. Ako po ay tauhan ng yumaong Attorney Manalo. Bago po siya pumanaw noong nakaraang buwan, iniwan niya po ang kahon na ito para sa inyo. Sabi niya po narito ang huling piraso ng puzzle na magbubukas sa tunay ninyong pinagmulan. Naramdaman ni Feli ang mabilis na pagtibok ng kaniyang puso. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon ng kaniyang mga daliri ay humahaplos sa ukit ng kahoy. Sa loob nito ay may isang sulat na may selyo ng nakaraan, isang balita na hindi niya kailanman inakala. Ang bawat lihim na ibinaon sa ilalim ng lupa ay hindi namamatay kundi nagiging pataba upang sumibol ang isang katotohanang mas matibay pa sa anumang dambuhalang pader. Ang kaisipang ito ang tila naging isang mainit na yakap kay Feli habang dahan-dahan niyang binubuksan ang kahon na gawa sa Nara sa loob ng kaniyang maliit na hardin. Ang amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak ay pumuno sa kaniyang pang-amoy, tila ba hinihila siya pabalik sa isang panahong kinalimutan na ng mundo. Sa loob ng kahon nakita niya ang isang itim na kwaderno, isang lumang ledger na puno ng mga sulat kamay na pamilyar sa kaniya. Hindi ito sulat ni Attorney Chering. Ito ang sulat ng kaniyang sariling ina, si Clara Florentino. Sa bawat pahina na kaniyang nililipat ang mga luha ni Feli ay tila hindi mapigilan sa pag-agos. Natuklasan niya ang katotohanang matagal na itinago ni na Doña Consuelo at ng yumaong chairman. Ang kaniyang ina ay hindi lamang isang simpleng mananahi noon. Siya ang unang lasombra na tumulong sa yumaong chairman upang itayo ang pundasyon ng Del Rosario Group mula sa wala. Pinagkasundo ang kaniyang ina at ang chairman ngunit dahil sa kasakiman ni Doña Consuelo, pinaghiwalay sila at itinaboy ang kaniyang ina habang nagdadalang tao kay Feli. Naramdaman ni Feli ang isang kakaibang ginhawa sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang talino sa mga numero, ang kaniyang kakayahang makita ang mga anino sa loob ng kumpanya ito, ay hindi isang sumpa, kundi isang pamana. Hindi siya isang hampas lupa, na iniahon lamang sa hirap. Siya ang tunay na dugong nagpatakbo sa kumpanyang iyon sa simula pa lamang. Ang utang na loob na paulit-ulit nilang isinumbat sa akin ay matagal na palang bayad ng pawis at luha ng aking ina. Ang mahinang bulong ni Feli habang niyayakap ang lumang ledger. Ngayon wala na akong kahit anong tanikala na nag-uugnay sa akin sa kanilang pangalan. Kaniyang huling paglaya ay naganap sa harap ng kaniyang salamin sa silid. Hinawakan ni Feli ang kaniyang mukha. Hinahaplos ang mga linyang ukit ng kaniyang mga pinagdaanan. Wala na ang takot sa kaniyang mga mata. Nakikita niya ang isang babaeng binuo mula sa mga piraso ng pagkabasag, isang reynang hindi nangangailangan ng korona upang kilalanin ang kaniyang sariling halaga. Isang balita ang nakarating sa kanya sa huling bahagi ng araw na yon. Ang mansyon ng mga Del Rosario ay tuluyan ng nabili ng isang hindi kilalang buyer at ginawa itong isang art museum at shelter para sa mga batang lansangan. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay amoy ng puot at pagmamanipula ngayon ay puno na ng tawa at sining. Si Doña Consuelo ay nananatili sa isang maliit na pasilidad para sa mga matatanda, malayo sa karangyaang dati niyang ipinagmalaki. Ang kaniyang tanging kasama ay ang kaniyang sariling anino at ang mga alaalang unt-unting lumalabo sa kaniyang isipan. Ang karma ay hindi dumating sa anyo ng isang malakas na pagsabog, kundi sa anyo ng isang napakatahimik at napakalungkot na paglimot ng mundo sa kaniyang pag-iral. Sa huling sandali ng kabanata, nakatayo si Feli sa balkonahe ng kaniyang bahay habang pinapanood ang paglubog ng araw. Lumapit si Lucia sa kaniyang tabi, hawak ang kaniyang kamay. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila, tila ba isang pintura ng pag-asa. "Mama, tignan mo, ang ganda ng langit." Ang sabi ni Lucia, ang kaniyang mga mata ay kumikinang sa katuwaan. Niyakap ni Feli ang kaniyang anak ng mahigpit. "Oo, anak. Ang bawat paglubog ng araw ay nangangahulugan lamang na may bagong bukang liwayway na parating. At sa pagkakataong ito, hindi na tayo magtatago sa anino, tayo na ang magiging liwanag sa ating sariling mundo." Hinanap ni Feli ang kaniyang lumang tapis sa loob ng kaniyang aparador, ang tapis na naging saksi sa kaniyang pagkaalipin. Ngunit sa halip na itago o sunugin ito, dahan-dahan niya itong itinupi at inilagay sa kaniyang garden, kung saan ang mga bagong sibol na bulaklak ay unti-unting yumayakap dito.
Ang simbolo ng kaniyang sakit ay naging bahagi na ng kaniyang lupa, nagbibigay ng sustansya sa kaniyang bagong buhay. Ang anino ay tuluyan ng naglaho na palitan ng isang reynang tapat sa kaniyang sarili. Lumipas ang 5 taon na tila ba isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga huling bakas ng putik mula sa isang malakas na unos. Sa isang malawak at luntiang hardin na matatagpuan sa gitna ng isang tahimik na komunidad, nakatayo ang isang gusaling may nakasulat na kanlungan ng anino. Hindi na ito isang lugar ng pagtatago, kundi isang tahanan ng pag-asa para sa mga kababaihang minsan nang nawalan ng tinig sa loob ng sarili nilang mga tahanan. Si Feli ay nakatayo sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga batang nagtatakbuhan sa damuhan at ang mga inang masayang nag-uusap habang nagtatahi ng mga makukulay na tela. Ang kaniyang buhok ay may iilang hibla na ng pilak mga pilat ng karunungan na kaniyang ipinagmamalaki. Wala na ang kaba sa kaniyang dibdib tuwing makakarinig ng mabilis na yabag ng mga paa. Wala na ang ugali ng pagyuko ng ulo bilang tanda ng maling pagpapakumbaba. Isang sulat ang dumating sa kaniyang mesa. Noong nakaraang buwan, mula sa piitan, isang balita na si Ricardo ay malaya na ngunit pinili nitong manirahan sa isang malayong probinsya upang magsimula ng payak na buhay bilang isang magsasaka. Sa unang pagkakataon, nang mabasa ni Feli ang balitang iyon, wala siyang naramdamang hapdi o pagnanais ng higit pang parusa. Ang tanikala ng galit na matagal na gumagapos sa kaniyang puso ay kusa ng nalaglag. Hindi niya kailangang kalimutan ang lahat ng sakit, ngunit pinili niyang huwag na itong hayaang magdikta sa kaniyang bukas. Ang kaniyang patawad ay hindi isang regalo para kay Ricardo, kundi isang regalo para sa kaniyang sariling kaluluwa upang tuluyan na itong makalipad ng malaya. Nahanap na ni Feli ang tunay na kapayapaan sa gitna ng kaniyang mga simpleng gawain. Ang kaniyang bawat umaga ay puno ng halimuyak ng kape at ang tunog ng mga pahina ng libro na kaniyang binabasa kasama si Lucia. Ang kapayapaang ito ay hindi nagmula sa yaman na kaniyang nabawi o sa kumpanyang kaniyang nalinis, kundi sa katotohanang alam na niya ang kaniyang tunay na halaga. Ang aninong dati ay nagtatago sa dilim ay naging isang matatag na haligi na nagbibigay ng silong sa iba. Mama, tignan mo itong iginuhit ko. Ang tawag ni Lucia na ngayon ay isa ng dalagang may matalinong mga mata at matamis na ngiti. Ipinakita ng anak ang isang larawan ng 2 babaeng magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Tayo po iyan. Sabi ng teacher ko, ang nara daw po ang pinakamatibay na puno dahil kahit anong bagyo hindi ito basta-basta nabubuwag. Niyakap ni Feli ang kaniyang anak. Ang kaniyang puso ay punong-puno ng kagalakan na tila ba sasabog. Sa bawat tibok nito, nararamdaman niya ang pasasalamat sa lahat ng hirap na kaniyang pinagdaanan. Kung hindi siya dumaan sa apoy, hindi niya malalaman na siya pala ay ginto. Ito ang aral na nais iwan ni Feli sa bawat pusong nakikinig. Ang tunay na dangal ng isang babae ay hindi nasusukat sa kaniyang pagsunod sa mga maling tradisyon o sa dami ng kaniyang sakripisyong walang saysay. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kaniyang kakayahang tumindig muli. Matapos ang bawat pagkadapa, na ang kaniyang talino ay isang biyaya na dapat ipagmalaki, at ang kaniyang pagmamahal sa sarili ay ang pundasyon ng kaniyang pagmamahal sa iba. Ang utang na loob ay dapat ibigay sa mga taong nagpapahalaga sa atin, hindi sa mga taong gumagamit sa atin bilang kagamitan lamang. Habang untunting naglalaho ang sikat ng araw sa abot-tanaw, huminga ng malalim si Feli. Ang bawat buntong hininga ay isang awit ng kalayaan. Ang reyna ng Del Rosario ay wala na, ngunit ang babaeng nagngangalang Felisa Florentino ay buhay na buhay, matapang, malaya at tapat sa kaniyang sariling liwanag.